Kamakailan lang noong March 8, 2026, nagsalita ang spokesperson ng China na si Wang Yi at binanggit niya na ang South China Sea daw ay pinaka-busiest, safest at pinaka-freest shipping lane sa buong mundo. At sinabi pa niya na meron daw peace and cooperation sa South China Sea. Totoo po ba to? Para po sa konteksto nating reaction video, panoorin po natin ang video to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. That peace, cooperation, and friendship should be the new narrative of the South China Sea. On March 8, 2026, Chinese Foreign Minister Wang Yi stood before the world and described the South China Sea as, quote, the busiest, safest, and freest shipping lanes. He called for a new narrative of peace and cooperation. Well, totoo po ba yun sa nararanasan po natin sa West Philippine Sea? Totoo po ba yung sinasabi niya yun na safest, di ba? Freest, di ba? Shipping ano sa dagat na yan. Totoo po ba yun? Di ba? Pero pakabaliktaran po yung kanyang sinasabi sa ginagawa po nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kasi po pag sinabi po nating West Philippine Sea, yan po ay atin, no? Atin yan. Parte po yan ng South China Sea. No? At sinasabi niya meron daw peace and cooperation. Pero totoo po ba talaga yun? Diretso po natin ang video to. He even praised China's Coast Guard for rescuing Filipino fishermen. It sounded diplomatic. It sounded reasonable. But here's the problem. This is what peace and cooperation actually looks like in the West Philippine Sea. Over 200 documented incidents of Chinese harassment against Filipino vessels since 2023. Nakita niya, documented 200 documented evidence ang ginagawa nilang kabalbalan sa atin dyan sa West Philippine Sea. Diba kahit ano pong pag-sugarcoat nila na sasabihin na yung kabaliktaran sa nangyayari dyan, ay meron po tayong over 200 documented incidents na ginawa nila sa atin. Kaya yung kanyang pinagsasabi po ay hindi po yun totoo. No, na malaya daw, nakapaglalayag daw dyan sa South China Sea o dyan din sa kabahagi ng ating West Philippine Sea. Diba? Na sinasabi niyang meron daw peace and cooperation. Hindi po totoo yun. Na kahit po ano po talagang gawin nila, ay alam na po ng buong madla ng mga tao ang totoong nangyayari dyan. Dahil sa atin pa lang po, sa ating teritoryo, sa West Philippine Sea, ay ginagawa na po tayo ng karumal-dumal na harassment dyan sa ating sariling teritoryo. Documented incidents of Chinese harassment against Filipino vessels since 2023. Water cannons, ramming, anchor line cutting, laser attacks, helicopter buzzing, and now confirmed espionage. Nakita niya, di ba? Kitang-kita natin dito talaga na lahat na po ay ginagawa sa atin ng China. Di ba? Tapos may naratibo pa silang sabihin na merong peace and cooperation dyan. Di ba? Sa buong South China Sea. Ay samantalang sa atin pa lang, ganun na yung ginagawa nila sa atin. Kabaliktaran po. No? At yun na nga, meron pa pong bagong balita na espionage, di ba? Pinapasok na po tayo, talaga pong kumbaga sinusuhulan po ang ating mga empleyado sa ating gobyerno, di ba? Kumbaga tinatapalan nila ng pera yung kahinaan, di ba, ng karamihang Pilipino dahil mahirap lang po tayo eh. Di ba? Para po mag-espiya sa ating sariling bansa. Di ba? Pero po nahuli na po 'yun. No, yung tatlo po 'yun na iba't ibang sangay po ng ating gobyerno, no, nagtatrabaho sila sa PCG at marami silang kakilalang matataas doon. At daang libong pera po ang talaga pong ibinibigay nila sa mga taong 'yun para po makapagbigay ng impormasyon sa kanila na yung masiselang impormasyon na galing po sa ating bansa na talaga pong hindi po dapat malaman ng China. Helicopter buzzing, and now confirmed espionage. Three Filipino nationals arrested for spying on behalf of Chinese intelligence, compromising the very resupply missions that keep our soldiers alive on BRP Sierra Madre. Ayun, napakasailan po niyan, di ba? Sipin nyo, BRP Sierra Madre, talaga pong pag naka-station ka dyan, delikado, unang-una yung supply mo ng pagkain, di ba? Limited lang, yung tubig. At talaga pong, kung talaga pong haatakihin sila ng China dyan, wala silang katulong. Talagang sila lang nandiyan dyan. Talaga yung buhay po nila yung nakasalalay dyan. Tapos kukunin pa ng China yung mga ganong impormasyon
At noon pa po, di ba, alam na alam nyo po yan, kapag nagre-resupply po tayo dyan sa BRP Sierra Madre, ay hinaharang po yan ng China. Talaga pong mulat sa pool po ay hindi po tayo ginawa ng maganda ng China. Kaya sa mga kababayan ko po, no, gumising po kayo sa mga pro-China lalo na. Kumbaga mahiya kayo sa mga balat nyo, Pilipino kayo, dapat ang ating sinusuportahan ng ating inang bayan. Hindi po tayo dapat magpasilaw sa pera na iniaalok sa atin ng China para lang magtaksil tayo sa ating inang bayan. Manginig kayo sa laman nyo. Compromising the very resupply missions that keep our soldiers alive on BRP Sierra Madre. China doesn't just have one message, it has two. In Chinese, for its own people, the Philippines is the aggressor and PLA forces are ready to fight. Tayo daw yung aggressor, no? Kailan naging aggressor ang Pilipinas? Sa history po ng panghaharas nila sa atin dyan sa West Philippine Sea o sa buong teritoryo natin, never pa po gumanti ang Pilipinas. Paano naging aggressor ang Pilipinas? Di ba? Kaya po kahit ano pong naratibo nila, kahit anong propagandang ilabas po nila, ay wala pong maniniwala sa kanila. Dahil punong-puno po tayo ng ebidensya na sila po ang nangaharas sa atin. Kaya nga po, di ba, galit na galit sila kay Commodore Tariela dahil lahat po ng ginagawa din ng propaganda ay hindi po umuubra sa transparency na ginagawa ni Commodore Tariela. Diba? Ganun po yun. Kaya nga po, pati si Commodore Tariela ay tinatarget nila na gusto nilang mapasibak. Diba? Pinapagalaw na nilang kanilang mga galamay sa ating gobyerno. Alam nyo na, yung mga pro-China na nasa gobyerno natin para masibak si Commodore Tariela. Pero bagamat ganun yung ginagawa nila, imbis na masibak tong si Commodore Tariela, ay mas tumaas pa po ang ranggo. Diba ni Commodore Tariela? Alam niyo na po yan. Diba? At tama lang po na ginagawa po yun ni Commodore Tariela para malaman po natin mga ordinary mga mamamayan kung ano ang tunay na nangyayari dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Para hindi po tayo magbukang tanga. Walang sugar coat, may coordinates, may timestamp, may video, lahat po ng ebidensya na nalalaman po ng ordinaryong Pilipino. Kaya ngayon alam na po talaga natin kung anong ginagawa sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. The Philippines is the aggressor and PLA forces are ready to fight. In English, for the rest of the world, China is a peaceful partner seeking cooperation. Grabe, no? Siya daw yung peaceful partner. Wow! Yeah. China's responsible diplomacy provides stability and certainty for a volatile world. Wow! Talagang puring-puri yung sarili nila, no? Kumbaga, hindi po maniniwala yung mundo eh. 'Di ba? Hindi maniniwala yung mundo dahil lahat nga po ng ebidensya ay alam na po ng buong mundo. 'Di ba? Yung noon ko pa po sila sabi sa inyo, yung mismo mga reporter sa international media, sila po ay mismo nakaranas ng pang-water cannon ng China. Tinira po sila ng water cannon, nabasa ang kanilang mga equipment at mismong reporter o newscaster ng international media ay nasaktan dahil tinarget nga sila ng water cannon ng China. Kaya hindi na po nila pwedeng baliktarin ang sitwasyon. No? Alam ng buong mundo na yung China ang gumagawa ng kabalbalan sa atin. Mulat sa pool dyan sa West Philippine Sea. The rest of the world, China is a peaceful partner seeking cooperation. This isn't diplomacy. It's a dual narrative strategy. Yes. And it's been documented. Wang Yi's NPC press conference is the English version, the one designed for you. The Chinese version, the one his own citizens hear, says something very different. Wang Yi told the Philippines to resist the pull of self-interest. But defending our exclusive economic zone isn't self-interest. It's what international law guarantees to every coastal nation. Tama 'yun. Actually hindi natin ginagawa 'yun para lang ano yung sariling atin. Kumbaga, nasa international law 'yun. Una-una meron tayong 200 nautical miles sa pag-aari. 'Di ba? Lahat po 'yan ng coastal, no, ng mga bansa. Kaya karapatan po natin 'yon. May karapatan yung China sa 200 nautical miles sila. Lahat po ng bansa, yung China, yung Japan, lahat 'yan. 'Di ba? Na which is nilalabag ng China, pinapasok po nila tayo. Ini-invade, kumbaga, yung trespassing po sila sa atin eh. Hindi po nila pag-aari 'yon. Kaya po nila ginagawa 'yan dahil naniniwala po sila doon sa 9 to 10 dash line nila. 'Di ba? Na hindi po 'yun nire-recognize ng international law o ng UNCLOS. 'Di ba? Pero naninindigan sila doon. Isipin nyo, member din po sila ng UNCLOS pero nilalabag nila mismo
yung patakaran o yung batas sa UNCLOS. Di ba? Wala po talaga yung 9 to 10 dash line nila yon. Wala po yun. Hindi po nare-recognize yun. Kaya po tayo yung nasa tama. Dahil unang-una, uulitin na naman natin, ang ating EEZ o ang ating West Philippine Sea, yung ating mga buong teritoryo yan, 200 nautical miles, atin po talaga yan. In-award po sa atin yan noong 2016 sa Arbitral Award. Tandaan nyo yan, atin po talaga yan. Kaya ngayon po, yung ginagawa na to ng China sa atin, mulat sa pool ay hindi po yan makatao. Self-interest. It's what international law guarantees to every coastal nation. Yes. The 2016 arbitral ruling was clear. China's 9-dash line has no legal basis. That ruling still stands. No Diba? Real talk, diba? O, kita nyo ha, sinabi din pala dito, yung 2016 arbitral ruling natin na inaward sa atin, yun po ang legit na nire-recognize sa UNCLOS ng international law. Diba? Yung 9 to 10 dash line nila, ayun po yung walang saysay. Diba? We have a simple request for China. Synchronize your public rhetoric with your actual behavior at sea. And the dual tactics and the coercive action and the contradiction between your word and your water cannons. If you truly want peace, act like it. Tama yun, di ba? Kasi sila po talaga yung nanggugulo eh. Sila yung nagsisimula po ng gulo. Tapos may gana silang sabihin na tayo daw yung nagpo-provoke. Tayo daw yung antagonist, di ba? Maling-mali po yung sinasabi nila na yun. Never pong nagsimula ng gulo ang Pilipinas. Never po gumanti ang Pilipino sa pangwawater cannon nila, sa pangbabangga nila, at sa lahat na po ng ginagawa nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Kung ihihinto nila yan, yung, lahat yan, yung pangwawater cannon nila, yung panghaharas sila, doon natin masasabi na ang gusto nila dyan sa buong South China Sea ay peace and cooperation. Diba? Kasi kabaliktaran po talaga ng sinasabi po nila yung kanilang ginagawa, lalong-lalo na po sa Pilipinas. No amount of new narratives changes it. BRP Sierra Madre still stands. Yes. Our fishermen still fish. Our Coast Guard still patrols. The West Philippine Sea is ours. Yes. And no press conference in Beijing will change that. Tama. Dahil atin po talaga yung real talk. Ang galing po ng sinabi niya. Kahit ano pong gawin nila ay wala po silang proof o wala silang karapatan para angkinin ang ating teritoryo, ang West Philippine Sea. No? Yung pong sikat po yung West Philippine Sea, tandaan nyo, hindi lang po West Philippine Sea ang ating teritoryo. Buong 200 nautical miles po na nakapalibot po sa buong Pilipinas, yun po ay atin. No? Nire-recognize po yan ng UNCLOS. Diba? Yung West Philippine Sea lang po talaga kasi yung sikat, kasi dyan po tayo hinaharas ng China. No? At dyan po marami nangingisda na ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa Baho de Basilio. Tandaan nyo yan, no? Wala po, hindi po uubra itong sinasabi na to ng China. Dahil nga po, yung 9 to 10 dash nila, hindi po yun nire-recognize ng UNCLOS. Yung sa atin po, yung arbitral ruling natin noong 2016 na inaward sa atin, legit po yun. Atin po yan talaga. The West Philippine Sea is ours, and no Yes. press conference in Beijing will change that. As the sun sets, the BRP Sierra Madre stands. Ayun lang po, no? Ano pong masasabi nyo dito po sa napanood po natin video na to? I-comment mo dyan sa baba. Salamat kung nakabot ka hanggang dito. Huwag mo kadilimutan mag-subscribe. At kung trip po ng mga ganitong mga reaction video, i-click mo yung mga susunod na video na yan. Maraming salamat. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.